Sa karugtong ng ating kwento, agad namang nagliwanag ang ulo ni Granturis. Nagbago ang itsura ni Granturis, unti-unting nagkaroon ito ng matulis na ilong, naging isa itong malaking isda na kahalintulad ng swordfish, tinawag itong Granchi na may danger level, GOAT. Nang makita ito ni Kana, napatanong siya kung ano ang bagay na iyon. Ngumisi si King Jisok at sinabi niyang magpatuloy na sila. Mabilis na lumangoy ang sasakyang ginawa ni King Jisok at agad nitong tinusok ang submarinong nakadikit sa malaking balina, kaya agad itong sumabog. Pinagsigawan pa ni King Jisok na wasakin ito. Ngunit hindi nila napansin ang isang kulungan kung saan mayroong maliit na balina na nakakulong, ang pangalan nito ay Longwing, isang whale calf. Nang sumabog ng malakas ang submarino, natanggal ang kadena ng kulungan at tumalsik ito. Unti-unti itong bumabagsak pailalim habang napansin naman ito ni Yuna at kinuha ang atensyon ni King Jisok. Sinabi niya na may baby whale na nakulong sa lumulubog na kulungan. Lahat sila ay napatingin sa lokasyon na iyon. Sinabi naman ni Miss Hawk na marahil ito ay banihag para kontrolin ang inang balina upang gamitin para sa kanilang sasakyan. Napatanong si King Jisok kung anong klaseng bagay iyon. Biglang umatungal ng malakas ang malaking balina. Ito ang long-winged whale, isang danger level SSS. Mabilis itong lumangoy pa ibaba, kaya napasigaw si Doro na dinadala rin sila nito pababa. Sumigaw si King Jisok na humawak sila ng mahigpit dahil ang inang balyina ay ililigtas ang kanyang anak. Patuloy ang pagbaba ng balyina kasama ang sasakyan ni King Jisok. Samantala, si Kana ay nakaligtas at sinabi niya na ngayon ang kanyang pagkakataon. Agad siyang sumakay sa isang isdang tinatawag na dark runfish. Mabilis itong lumangoy paitaas. Habang tumatakas, napamura pa siyang nagsasalita laban kay King Jisok, hindi raw niya alam na ganito ito kalakas sa ilalim ng tubig. Ang mga SSS Plus tier na user ay lahat halimaw. Tumawag siya sa kanyang ama at nagtanong kung nakikinig ito. Sa malayong lugar kung saan ang kanyang ama ay nakamasid sa isang malaking aquarium, nag-report ang kanyang anak na sila ay kumpletong nawasak. Nagtanong siya kung ano na ang kanilang gagawin. Pinagsabihan siya ng kanyang ama na lahat ay naririnig siya kaya huwag siyang sumigaw. Sinabi pa nito na huwag mag-alala at bumalik na siya na ang baalang alamin ang lahat. Sinabi ng kanyang ama na ipapakita kay King Jisok kung ano ang nangyayari sa mga kumikalaban sa kanilang pamilya sa karagatan, natuwa si Kana at sinabing magaling. Samantala, sa kailaliman ng dagat, narating na ng inang balye na kung saan bumagsak ang kulungan. Nagmamakaawa ang anak ng balyina sa kanyang ina. Naunawaan ito ng dolphin, kaya lumabas siya sa sasakyan at nilapitan ang nanay na balyina. Sinabihan niya ito na umatras ng kaunti at ipinaliwanag na pakakawalan ng tao ang kanyang anak. Agad ginamit ni Jisok ang kanyang robot arm at sinira ang kulungan. Tuwang-tuwa sina Yuna at Miss Hank, halos napatalon pa sa kanilang nakita. Pagkatapos, lumapit na ang anak ng balyina sa kanyang ina, nasiyahan ng dolphin sa tagpong iyon. Ngunit biglang may napansin si King Jisok na unti-unting bumabagsak malapit sa kanila, parang pandekorasyon na ulo ng mga hayop. Nagtaka siya at agad itong kinuha at dinala sa kanilang sasakyan. Napatanong si Yuna kung ano ang mga iyon. Sagot ni King Jisok, hindi rin niya alam. Dahil galing ito sa submarino, kinuha na lang niya ang lahat ng nakita niya. Nagtanong pa si Yuna kung paano ito ilalagay at mukha itong nakakatakot. Sagot ni King Jisok, na preserve ang mga ulo na ito na parang trepeo. Nagtanong si Doro kung kaya niya bang buhayin ang mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Sagot ni King Jisok, kahit mabuhay pa, ulo na lang ang meron ito. Sinabi pa niya na kapag natapos sila, dadalhin niya ito sa lupa at pag-iisipan ang tungkol dito. Nagtanong ang dolphin kung sino ang gumawa ng ganitong kalupit na bagay. Biglang nagsalita si Miss Hawk at sinabing sa tingin niya kilala niya ang may gawa. Nagtanong si King Jisok kung sino. Sagot ni Miss Hank, ang kanyang kapatid, kadugo niya, isang user sa Chronal Light main server. Nakarinig daw siya ng kwento tungkol sa isang malupit na insidente, isang alagang halimaw na mahal ng kanyang kasama na parang pamilya, biglang naglaho at nakita na lang sa isang preserved exhibit.
Ang salarin ay isang poacher guild na nanghuhuli at nagnanakaw ng mga halimaw, saka pini-preserve at binibenta sa mga baluktot na collector. Ang pangalan daw ng leader ay Dog Butcher. Eksakto raw ang pamamaraan ng guild na iyon. Narinig niyang na-disband na sila noon matapos maging malaking problema. Sabi ng Dolphin, marahil nilipat nila ang operasyon sa ibang mundo. Natakot si Doro at nagtanong kung talaga bang nandito ang mga taong iyon. Tinitigan ni King Jisok ang ribbon na may nakasulat na My Friend Jomi. Saglit siyang natigilan. Pagkatapos, nagtanong kung bakit naglalakbay ang mga taong iyon sa ilalim ng dagat. Sa tingin niya, hindi ito para makipaglaban sa mga halimaw. Ipinaliwanag pa niya na nakita nila kung gaano kalakas ang inang balye na nahilahin sila pababa kanina. Dagdag pa niya, ang mga halimaw sa ilalim ng dagat ay pinakamalakas sa lahat, at kahit gaano kalakas ang user, hindi sila mananalo ng maayos sa ilalim ng dagat. Sumang-ayon si Miss Hawk. Dagdag pa ni King Jisok na marahil may ibang itong pakay, kung hindi nito target ang mga halimaw. Biglang sinabi ni Yuna na ngayon ay naiintindihan na niya, ang target ng mga ito ay hindi ang halimaw, kundi ang mga user. Para mamonopolyo ang experience point sa summer event. Ngunit ayon kay King Jisok, kahit gaano kalakas ang isang user, hanggat nasa barko, ang pag-atake mula sa ilalim ng karagatan ay hindi nila mapipigilan. Hindi rin sila mahuhuli, maliban na lang kung iangat sila sa tubig upang gumuhit ng agro. Nagtanong si Miss Hank kung ano ang plano ng mga ito para pigilan ang mga user. Posible raw na sinusubukan nilang i-preserve ang hari ng dagat. Natakot ang Dolphin at napasigaw, lumuluha pa habang sinasabing nasa panganib ang kanilang reyna, sinabi ni King Jisok na kailangan nilang magmadali. Kung sino man ang nagplano nito, kasama ang paghuli sa hari ng dagat na mag-isa sa karagatan ay sobra ang tiwala sa kasanayan o nambobola lang. Sinigawan niya si Grand Turres na magmadali, kaya agad itong lumangoy ng mabilis. Nalipat ang eksena sa ibang bahagi ng dagat kung saan may isang barko na pinapatamaan ng mga pagsabog. Isang rocket ang pinakawalan mula sa ilalim ng karagatan at direktang tumama sa barko, dahilan para matakot ang mga sakay nito. Umiiyak si Grace at sinabing hindi dapat sila pumunta rito, sa beach na lang sana sila. Matapang namang sinabi ni Joachim na alam niyang mangyayari ito. Hindi inasahan ni Peach na aatakihin sila ng ibang user. Sinabi naman ni Foxter na sinabi na niya ito. Sumigaw si Joachim at tinawag ang mga bastardo, kung sino sila, huwag umatake mula sa malayo. Hinamon pa niya itong lumapit at makipaglaban. Tumawa naman ang nasa submarino at sinabing bakit niya gagawin iyon. Ayon dito, sila ay mahihinang regular user. Ang kanilang boss ay si King Jisok, ang kasalukuyang namumuno sa karagatan. Napatigil ang lahat at hindi makapaniwala, nagtanong ang isang user na si King Jisok ba ang lalaking umukit ng pangalan sa buwan ang tinutukoy nito. Sinabi ng kalaban na ang buong summer event, ang mga si King Raid at si Monster Hunting ay lahat ay pagmamay-ari ni King Jisok at kanilang pangkat. Dagdag pa nila, lumayo na lang ang lahat sa karagatan at maglaho. Napasigaw ang isang user na hindi ito patas. Tuwang-tuwa ang isang babae sa tabi habang sinasabing maayos, gumagana ang kanilang plano. Sinabi pa ng lalaki na ito ang plano ng Big Boss. Kahit anong agro ang i-drawing nila, isisisi lahat kay King Jisok. Nagulat si Joachim sa narinig. Sabi ng isang lalaki, sobra naman iyon, hindi ba't nakuha na nito ang dalawang emblem ng 6 na hari? Nagtanong pa siya kung ang larong ito ay palaruan lang ng mga veterano. Nagsabi pa siya na sana sa Chronolife na lang siya naglaro kaysa Otherworld. Isa pang user ang nagsabing nakakahiya si King Jisok. Nagagalit si Foxter, ipinagtatanggol na hindi gagawa ng ganito si King Jisok. Hindi raw ito makasarili. Sumang-ayon si Joachim at sinabing huwag insultuhan ang kanyang karibal. Nagtanong ang isang user kung paano niya naisip na siya ang karibal. Natawa ang mga kalaban at nag-enjoy sa nakikitang pag-aaway ng mga user. Hamalakhak ang lalaki ngunit biglang nagpakawala ng Moonlight/si level 10 warrior. Halos nahati ang dagat at direktang tumama sa submarino. Habang nakalutang sa ere, halos napanganga ang lahat sa lakas ng paghampas.
Namutla si Grace at sinabing ito ang lalaking may pulang buhok. Sa lakas ng hiwa, nagkaroon ng tsunami. Nilamon ng tubig ang mga kalabang nagpapanggap na tauhan ni King Ji-sok. Ngunit ang pinuno nila ay agad na hinaila paitaas. Nagpasalamat pa siya sa nagligtas, pero biglang nanlamig at umurong. Halos gumapang siya palayo nang makilala niyang ito si Heart Hater. Bago siya makalayo, hamarang ang isang paa. Pagtingala niya, nakangisi at tumatawa sa kanyang harapan si Level 10 Warrior. Mariin siyang tinanong kung ano ang sinabi niya kanina sa speaker. Pinapaulit ito. Paulit-ulit siyang tinanong kung sino ang kanilang boss, habang nakangisi at naglalabas ng pulang enerhiya ang buong katawan nito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.